Sinagot ni KOJC Council Attorney Israelito Torion ang umunoy mga issue ng Angels of Death na meron ang Kingdom of Jesus Christ na inihayag, ipinipilit po ni sa media ni DCPO Chief Police Colonel Hansel Marantan. I hope the public will not believe this, no? First, as to Angels of Death, this is just one of the many attacks, no, that is being launched against Pastor Apollo C. Kibuloy. If this is true, no, this would have been launched during the 16-day KOJC siege, where tramplings of violations of the constitutional rights against the members of KOJC were done, no? But you have never seen a single member carry a firearm, no, and use it against the policemen, despite the fact that much violence or occurred during that time, and ni isa nagdala ng armas, no, para mag-iganti, no? So this shows that this may be is being propagated today, perhaps to be used as a launching pad for future accusations of murder against kay Pastor. Baka bigla na lang tayo mabulagta, meron na naman murder case kasi nga may Angels of Death, so hindi natin ito paniniwalaan po. Ito namang mga bagong mga complainants daw ng mga babae against kay Pastor, sana po hindi maniniwala ang publiko po nito kasi hindi po yan talaga totoo, no? At sana naman yung nagpa-fund dito sa mga allegations na ito, no? Matauhan na sana sila na wag na nag-surrender na nga si Pastor, and he made the ultimate sacrifice already, no, for his members. Sana wag na nila dagdagan ng kung ano-ano pang mga pasaring o mga accusations against him. Dagdag pa ni Atty. Torion na napipilitan ng kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy na kasuhan ang mga peking witnesses na lumulutang ngayon kasabay po ng panawagang huwag ito magpadala sa bayad sa kung sino man na nasa likod ng mga paninira. Sana naman hindi sila magpadala ng pera, or sana naman hindi sila magpadala sa kung sino man ang nag-convince sa kanila na magawa ng istorya against Pastor Apollo C. Kibuloy. Kasi hindi naman kami natutulog. Alangan naman hindi kami mag-file ng libel cases sa kanila o perjury cases sa kanila. We have to do our job kasi alam namin na hindi po yan totoo. Hindi sana sila magpagamit ng kung sino mang mga puwersa na ngayon ay pilit na sinisira ang pangalan ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Sana naman po hindi sila magpagamit at hindi sila magawa-gawa ng mga peking istorya ni Pastor, kasi mapipilitan din kaming idepensa ang rights ni Pastor at mapipilitan kaming mag-file ng mga kaso sa kanila. Buti sana kung depensahan sila ng mga taong ito in the future. I'm sure, siguro, sa first 3 months lang yan sila i-treat ng maayos. After that, pabayaan na sila. Kawawa ang mga pamilya po nila sa mga kasong ipafile din namin sa kanila. Posible din ayon kay Atty. Torion na ang mga lumulutang na false witnesses at pahayag ng PNP na magsasagawa umuna ito ng rescue sa mga umunoy mga biktima na nasa loob ng KOJC compound upang magkaroon ng mind conditioning na legal na bumalik sa KOJC compound ng mga pulis at maulit-ulit ang pananakop o yung KOJC siege. Surely, parang yan talaga ang basa ko dyan. They are laying the predicate, no? Sana naman hindi mangyari. They are laying the foundations for future attacks again against the KOJC members, no? Sana naman makonsensya na sila, no? Nag-surrender na nga si Pastor, binubugbog pa, no? I would like to appeal to the authorities to sana naman dahan-dahan sa mga accusations at we should follow the golden rule, no? Alam naman natin na nag-surrender na si Pastor. Bakit kailangan pa na magawa tayo ng iba-iba pang mga istorya na wala naman talagang kabuluhan? So I do hope and pray that the authorities will stop these unjust accusations because they know that these accusations are not true. Sa huli, naniniwala din ang KOJC Legal Counsel na walang malinaw na ebidensya para ituro sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na inuugnay na umunoy nagtago kay Pastor Apollo nung siya ay pinaghahanap ng mga otoridad.
Wala naman siguro silang clear proof dyan, no? This is again a pattern of harassment against the Dutertes, and may balita nga, pati ako daw ay papile ng kaso. Sana naman hindi totoo, no? Nag-surrender na si Pastor, no? Sana yung mga further harassment tactics itigil na nila kasi klaro-klaro na po, no? Sa publiko nakikita na po na this is just really done in order to divert the attention of the public to something more meaty, no? So para naman sa ikaunlad ng ating bansa, let us stop this further divisiveness of our country, and let us continue to work for the good of our nation and our country. Pastor Apollo Sikibuloy will eventually be acquitted in the cases filed against him, and let us not further divide this country by filing unfounded charges against known political nemesis of this administration. Yan po ang buong pahayag at paglilinaw ng KOJC Legal Counsel kaugnay sa umunoy mga isyu ngayon, partner ng Angel of Death na kaninang hapon ay binanggit na naman sa press conference ng Philippine National Police.